Magandang gabi po mga kababayan, mga kaibigan. Ito po si Kaloy Conde para sa isa na namang episode ng Facts Matter PH. Ngayong gabi na to, kasama natin ang mga batikang mga civil society actors and activists sa Pilipinas at nasa Geneva sila ngayon para sa isang pagtitipon doon or pagre-review, pagre-repaso sa mga commitment ng Pilipinas under the ESCR na sinasabi nga nila, Economic and Social Rights. Para bigyan tayo ng mas malinaw at mas maayos na paliwanag kung ano ito at ano ang gusto nilang mangyari habang nasa Geneva sila para gawin ito. Papakilala po natin ng ating panel ngayon, mga kaibigan natin. Siguro I will ask them to introduce themselves one by one muna bago natin simulan itong talakayan na to. Joseph, simulan natin sa iyo. Konting intro lang about yourself. Magandang gabi, Kaloy. Magandang gabi po sa lahat. Ako si Joseph Puruganan, co-director ng Focus on the Global South at kasama sa iDefend delegation dito sa Geneva. Magandang araw sa mga tagapakinig, no? Lalo-lalo na rin kay Kaloy. Ako po si Egay Kabalitan, ang Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA. Magandang gabi po sa ating mga pakinig. Good morning mula sa Geneva. Ako po si Neca Reyes mula sa Lilac Purple Action for Indigenous Women's Rights. Magandang araw po, Jay De Jesus po mula sa In Defense of Human Rights and Dignity Movement or iDefend. Magandang araw o gabi po sa lahat. Ako po si Samantha David, Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PAR. Okay, so medyo heavyweight yung ating panel ngayon para talakayin itong napaka-heavyweight din naman na issue. Pero again, nabanggit ko kanina, I will ask Joseph to give us an idea kung ano yung ginagawa nila sa Geneva at kung gaano kahalaga ito, hindi lang sa human rights community dito sa Pilipinas kasi maraming ang issue ng karapatang pantao na kailangan pang talakayin. At isang paalala lang siguro na kasi ang nasa popular na conception ng human rights ay yun lang mga extrajudicial killings, mga patayan. Hindi lang po yun, marami po. Yun po yung mga yun tinatawag na civil and political rights. Yun yung mga masasabi nating medyo dominant na mga issues pagdating sa human rights sa Pilipinas. Pero meron pa ngang iba. Ito nga yung mga economic and social rights na tatalakayin natin ngayon na sa totoo lang, magkaugnay-ugnay din naman. So bilang paunang introduction ni Joseph dito sa issue na to, inaanyayahan ko siyang magbigay ng intro na to. Joseph? Salamat, Kaloy. So, nandito po kami sa Geneva ngayon. 77th session to ng Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. At sa Wednesday ay sasalang ang gobyerno ng Pilipinas. So parang ang takbo po nito ay dahil signatory tayo dun sa Convention on Economic, Social, Cultural Rights, kung di ako nagkakamali sa panahon ng Marcos Senior ata tayo pumirma dito, no? Dahil signatory tayo doon, may obligasyon tayo, no? At meron silang periodic na pagtatasa, pag-assess kung kamusta na ba yung ating yung implementasyon ng mga obligasyon na to ng gobyerno. Kaya merong reporting na nangyayari sa committee at ang period nito, Kaloy, ay 2016 to 2020 hanggang ngayon, no, sa kasalukuyan. Kaya saklaw nitong reporting na to yung panahon ni Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyong Marcos. So nagsubmit ng report ang Philippine government. Merong mga paunang comments ang committee na siya namang sinagot uli ng Philippine government. At sa side naman ng civil society, ni-review namin ang report ng Philippine government at naglabas ang iba't ibang mga grupo ng kanilang mga shadow reports, no, upang pabulaanan o questionin o in some cases i-reinforce kung meron mang maayos na nagawa, no. Pero sa kabuuan I think very critical ang civil society sa Philippine report, no. At ito ang ipepresent sa committee. Merong special na pulong dialogue na mangyayari sa 18 with the committee and civil society. So wala muna doon ang estado.
So gusto lang nila muna interaction with the civil society, pakinggan nga yung mga issues na i-raise natin bago sumalang ang Philippine government sa isang interactive dialogue din. So, I think, Kaloy, no, mahalaga tong proseso na ito dahil kailangan maningil dun sa obligasyon ng Philippine government. Kung tama ba ang kanyang iniulat, buong picture ba ang pinresent niya, at ito bang ulat ng Philippine government ay lapat dun sa realidad na nararamdaman natin sa Pilipinas, no? So nabanggit mo kanina yung CPR, yung extrajudicial killings. Actually magkaugnay din yan hindi natin inihiwalay yung CPR at yung ESCR. Kung matatandaan po natin yung Office of the High Commissioner nung nagkaroon ng report on the Philippines, maliban dun sa ang assessment niya doon, widespread and systematic human rights violations. At binanggit rin niya doon sa report niya ng Office of the High Commissioner, nagbigay siya ng pansin doon sa farmers and indigenous people at yung epekto sa kanilang mga karapatan nung pursuit ng isang parang corporate agenda. So Okay. magkakaugnay talaga. Pero itong focus itong session na pinuntahan namin dito ay patungkol talaga sa ESCR. Okay. Bago natin bago tayo mag deep dive diyan sa mga issues specific sa ESCR, I was wondering kung tatanungin ko si Egay tungkol dito kung yung ano ba yung paano mo i-connect itong review na ito sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas in terms of hindi lang ESCR but also the politics and also the continued violations of political rights, civil and political rights. At ang tingin mo ba ay ang kahihinatnan nitong reviewing ito ay magkakaroon ng yung outcome niya ay makakatulong para realistically speaking makakatulong para ma-solve or the government can deal with all these current issues, Egay? Salamat sa tanong, Kaloy, no? Isang magandang linawin din talaga natin yung kaugnayan ng mga ginagawa rito sa UN level, lalo na ng mga delegation, hindi lang naman para at I-defend. Meron pang ang karagdagan dyan, may mga individual submissions na malaking posibilidad na may mga representatives din at may mga engagement din. Actually, may kasamaan tayo sa environmental groups connected dito sa ating laban para sa climate change o yung tinatawag natin na climate emergency na panawagan sa Pilipinas. So yung pa lang may connect na talagang agad-agad dahil lahat ng platforms sa international para sa atin, idadagdagan ng mga kasama kong kulang, ang tinutulak niyan ay ang pag-amplify ng ating mga issues sa local, papalik dito sa taas upang magkaroon ng mga sinasabi nating mga tugon sa bahagi ng pamahalaan. Talaga namang may pressure pagdating nanggagaling sa international. Lalong-lalo na sa domestic hanggang international daw ay merong namamayagpag ngayon na pagtingin na relatively ay okay ang situation ng human rights sa Pilipinas. Well, in fact, mamaya madadagdagan ng mga kasama at kasama sa reports natin ng iba't ibang submissions yung reality sa ground. Ang pinakamalapit na lang dyan ay itong usapin ng naririnig natin papunta ng eleksyon na yung dalawang malalaking sabihin na nating figura sa politika, ang mga Duterte at ang mga Marcoses, ay nagtutunggali at nagbanggaan na, di ba? Nagkaungkatan na ng mga issues na may relasyon sa ating sa ating economic, socio-cultural rights hanggang papunta sa civil political rights. Sabihin na natin ang usapin ng korupsyon. Kaya kamakailan lamang ay naungkat at sabi natin tinilad-tilad ng marami, lalo-lalo na ng mga civil society organization, hindi lamang ng human rights community, yung usapin ng budget 2025. Na kung saan ang isa sa mga lumutang na mga questionable dyan ay yung pag zero budget or zero allotment sa PhilHealth, which is right to health, di ba? Kaya karamihan sa reports, palagay ko, pagka sigurado ako na meron dito sa I-Defend at saka sa para reports na naka-mention itong usapin ng PhilHealth budget issue.
Dahil ang kagagaling lang natin sa COVID, kung yung range ng reporting natin, yung period, ang covered niya ay hagip pa yung panahon ng COVID. Yeah. Na kung saan ay ang health ay isa sa pinakamatinding usapin. Tapos may connect pa yan sa paano ang pagresponde ng pamahalaan, yung pagiging maagap niya. May connect din yan sa environment. May connect din yan sa civil political rights kasi ang mga naging critical ng panahon na yan at naglabas ng kanilang mga pananaw nakadanas ng mga harassments, iba't ibang uri ng mga sabihin na nating pamumulitika nung panahon ni dating Presidente Duterte. Moving forward, papunta ka naman ng BBM. Kamusta naman ang tindig niya sa usapin ng right to health? Yun na nga, zero budget ng kanyang, sabihin na natin, ng kanyang mga kakampi sa pamahalaan nung nag-uusap sila ng budget 2025. At yan ang kanyang inaprobahan, lumabas yan. So, dito pa lang kitang-kita na natin paano naman na ang kalagayan ng ating pangkalusugan. Hagip dyan yung paano nga ba pinaprioritize ng pamahalaan yung pangkalusugan na pangangailangan ng ating mamamayan. Marami pa po. Nandiyan din pa rin ang panawagan para sa sahod ng ating mga manggagawa. Kung mula sa korupsyon, papunta dun sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga mamamayan, yan po ay damang-dama sa atin sa bansa na kung saan ay hindi man nila nakikita na ito ay paglabag sa karapatan ng lahat, di ba? Isa rin sa mga role nitong ating mga engagement ay ang ipakita sa mamamayan sa lokal o sa ating bansa na lahat ng ito ay usapin ng karapatang pantao kahit hindi ito madugo o hindi kailangan na mayroong violence, di ba? Pero siguro marami pa, baka mamaya i-share nito. Idugtong ko lang ng kaunti doon sa usapin ng pagtatanggol, yung eto na yung civil political rights. Parehas ang I-DEFEND at saka ang PARA ay nananawagan sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga human rights defenders. Kaya yung pagtutulak ng sa batas, makatulong sana ang international community na tuparin na ng pamahalaan ng kanyang commitment sa usapin po ng human rights. Lalong-lalo na sabihin na natin umaasta ang present administration ni BBM na siya ay for human rights, sabi niya. This time siguro opportune time ika nga for us na magkaroon na ng galawan sa usapin ng long pending or long overdue na human rights defenders protection na commitment to sa mga nakaraang pang mga iba-ibang mga bodies katulad ng Human Rights Council, ang meron din tayong CPR convention or sa CPR and etc. So the story short, Kaloy, at saka sa mga nakapakinig sa atin, yung mga lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa, yung mga lumalaban para sa karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng ating mga indigenous peoples, sila yung mga lumaban at sila rin yung tinatarget ng patuloy na pangaharas sa ating mga aktivista, mga nagsasalita at nagpapahayag para sa pagtatanggol ng karapatang pantao. Ito po ay supported ng data, no? Andyan po ang kaso halimbawa ni Sally Ohano. Kaso po si Miss Sally Ohano po ay isang women's and children's rights activist for ilang dekada na. Pero ngayon, recent ilang taon nang nakakaraan lang naman. At binuhay ang kung ano nung kaso na sa kanya ay pinapataw. So isa po siya sa mga dala natin para maging hindi lang maging example kundi para sana makakuha tayo ng suporta para mapanawagan na siya ay lumaya na at kahit na siya ay kinonvict sa isang sabi nga ng lawyer ni Sally ay kakaiba talaga kahit na hindi mapatunayan na yun na siya ang gumawa noon panahon na yon sa krimen na yon naikulong pa rin siya at na-convict. Tapos nandiyan pa yung mga katutubong Manobo Pulangiyon tribe sa Mindanao na ang simple-simple lang po sila po ay awardee ng kanilang CADTI ba tawag doon, Mr. Joseph. No? Pero hindi nila ma-occupy yung kanilang land, yung kanilang ancestral land, ancestral domain. Kasi occupied ng isang korporasyon na medyo malakas hanggang sa local politics. Wag na kasi ang isa sa mga may-ari mayor pa or merong may puhunan diyan sa diyan sa korporasyon ng Pinyahan yata or Anyways, sila ay dumaranas ngayon ng pangaharas. In fact, may mga pa yan, barilan pa dyan sa ating mga kapatid sa Manobo Pulangiyon tribe. Nung sila ay nag-i-implement na ng kanilang rights. So pag tinignan niyo po maigi,
yung right nila sa kanilang ancestral domain is ESCR, tapos yung kanilang pagkilos bilang mga tagapagtanggol ng kanilang karapatan nadadahas sa pamamagitan ng violence ng state apparatus kasi ano to mobilize itong mga sabihin na natin mga perpetrators mga private security security guards, pero ito po ay tinulak or sinusuweldohan ng nung mayor nila dyan sa lokal. Dalawa Yeah. lang po yung example at marami pa kami siguro madadagdag habang nagkukwentuhan tayo. Yeah. Pero Yeah, thank you. Thank you, Ege. Baka yung si Neka, si Jay, tsaka si Sam may idadagdag bago tayo tumuloy dun sa mga specific na mga agenda na nasa ano ni Joseph, nasa listahan. Siguro dagdag ko na lang kung yung kahalagahan din kung bakit nandito kami ngayon sa Geneva para mag-participate sa session. Kasi, ayun nga, parang yung nabanggit kanina na maganda nga po ngayon yung image ng administrasyon ni Marcos, lalo sa international community. Nung nakaraan ng November 2024, nanggaling din po kami sa lobbying sa parliament naman po ng EU. Tapos, nabanggit nila na kumpara nung panahon ni Duterte, parang maayos daw talaga yung tingin ngayon kasi hindi naman nababalita na gabi-gabi yung patayan na related sa war on drugs kahit na hanggang ngayon may mga recorded pa rin na patayan. Tapos, bukod pa doon, mas tutok lang ang human rights situation, yung pagtingin nila sa civil and political rights. Yeah. Pero kung yung economic, social, and cultural rights, doon naman mas ramdam yung parang paglabag sa karapatang pantao. So, dahil nandito kami ngayon na ipresenta nga yung mga report na to, pwede niyang basagin o i-counter yung naratibo na maayos na nga yung sitwasyon dito sa Pilipinas. Doon Yeah. sa Pilipinas. Dagdag ko lang, Kaloy, dagdag ko lang dun sa sinabi ni kay kanina. Pag sa ESCR kasi, merong concept yung idea ng progressive realization. Mhm. Diba? Sabihin nito ay may pagkilala na hindi basta-basta mafulfill ang mga economic, social, cultural rights na ito. So binibigyan ng puwang ang mga pamahalaan na trabahuhin, no? At ang kadalasan sinusukat siya sa pamamagitan ng maximum available resources. Kaya mahalaga yung binanggit ni Ege na budget. Nakakapagdaan ka ba ng sapat na pondo para ma-fulfill mo yung obligasyon mo? Kung wala kang pera, hindi rin dahilan 'yon, no? Kasi pati yung international support kasama dun sa conception ng maximum available resources eh. Ibig sabihin, pwede kang humingi o humanap ng tulong sa ibang bansa para hindi maging dahilan yung kakulangan ng pondo. Mhm. Pero even yun usapin ng maximum available resources. Kung ang pinag-uusapan halimbawa dun sa confidential funds ay billion-billion, di ba? Na hindi natin alam kung saan napupunta. Malaking question mark yun kung talaga bang ang available resources na yan ay napupunta doon sa pag-fulfill ng obligation. Yeah. Tapos pangalawang sinusukat yung legislative measures. So, eto mukhang may lusot dito mga gobyerno kasi nililista lang nila na ipasa namin ang Universal Healthcare Act, ganyan. So, ang point na gusto naming idiin dito, oo, importanteng na ipasa mo yung batas, pero yung implementasyon ng batas ay kulang kung susukatin mo dun sa pangangailangan. So yun yung isa sa mga messages dito na kung susukatin sa pangangailangan at sa tindi ng krisis na kinakaharap ng mga mamamayan, ay parang lumalabas talaga na ang kulang o falling short ang gobyerno sa kanyang obligasyon na ma-fulfill Or ang if I may butt in, Joseph, I mean, medyo common na problema yan, ano, na lagi natin monitor dito na, in fact, pag may makamiting tayo ng mga opisyal, laging sinasabi, oh, may batas kami na ganyan, may batas kami na ganito, na as if yung pag-create ng batas na yun, yun na mismo ang sagot sa problema, no? Pero ang ano nga is yung implementasyon. So, ang tanong ko ngayon dito, Joseph, and this will track with your ano nga, yung nilagay mo dun sa briefing mo nga na mayroon kayong tatlong agenda points na gustong i-tackle diyan. Pero bago mo, if you or anybody can talk about it, kung ano yung
tingin ninyo na anong outcome ang nakikita ninyong dapat mangyari na or put another way dapat yung parang tipong realistic na outcome kasi nga doon mismo sa konsepto nga ng progressive realization hindi nga naman talaga pwedeng basta-basta na lang masolve lahat yung mga problema na to, no? It takes a while, especially if you're dealing with a government na yung hindi naman ganun ka well, unang-una kulang yun nga whether we like it or not kulang sa resources but also more significantly siguro kulang sa willingness, no? So in this review and in moving forward with this review, anong mga outcomes ang tinitingnan ninyong mangyayari? Siguro kung pwedeng sabihin ko lang muna. Tingin ko, merong isang outcome yung shifting, kasi kanina binanggit ni Sam, no, na mukhang ang narrative na pinoproject ay normalize na ang relations with the international community under Marcos, no? Dahil tapos na yung dark days of the Duterte administration. Mhm. So, business as usual tayo, ganun. At yung human rights issue ay isasantabi na. So I think importanteng outcome sa amin yung shifting that narrative, no, and to say, no, to the international community that kailangan mas malalim yung pagtingin natin dito, no. Maaring may mga ilang developments and we recognize yung efforts, for example, yung paglaya ni Senator De Lima, yung participation dun sa Universal Periodic Review, yung mga mensahe o signal ngayon about ICC. Diba dati kasi hindi ganyan eh. Yung mga hearings na naganap sa Congress on the war on drugs. So I think it's important to recognize, no? Pero ganun pa man, ang kunyari sa war on drugs, nananatili pa rin, hindi naman binabago yung polisiya sa war on drugs. Nandyan pa rin yung NTF-ELCA, yung economic policies na ipinapatupad ay corporate-driven policies pa din na nakikita natin na ang laki ang human rights impact nitong mga economic policies na ito. So yun yung isa sa tingin ko, yung shifting that narrative. Pero may konkreto mga outcomes din na we hope itong pag-raise nito. Kunyari, binanggit ni Egay ng mga batas na Human Rights Defenders Bill, yung policy against strategic lawsuits against public participation o SLAPP cases. Mga urgent ito na panawagan kasi may mga buhay na mga kaso na so kailangan kung hindi man agaran na maipatupad ito, magkaroon ng momentum, no, at magkaroon mas maraming suporta dito sa mga panawagan na ito. Siguro. Diba, no, I'm sorry. Nabanggit mo na rin, Joseph, and feel free, any of you, to jump into this. Yung corporate-driven development nga na sinasabi and how this has a huge impact sa human rights situation, ano? Can you kind of tell us a little bit more kung ano itong mga to? I mean, we have some examples about, municipal waters, mining investments, and all of that, and how I think our viewers may need to get an idea of what exactly are we talking about. Kasi nga, ang narrative nga ng government, corporate investments, that should always be a good thing. But actually, it's not always a good thing. Siguro yun nga po, corporate agenda pa rin yung na umiiral sa ating mga polisiya, sa mga programa ng ating gobyerno, Duterte to Marcos. So isang konkreto siguro mga examples ay sa mga katutubo, especially sa mga katutubong kababaihan. So in terms of mining, dumami yung mga new mining applications, particularly sa panahon ni Marcos. At alam naman po natin na ang epekto nito ay directly doon sa mga katutubo at katutubong kababaihan na directly nandun sa communities. So noong 2021 po, nung kasagsagan ng pandemic during the Duterte administration, ay binigyan ulit ng permit ang Oceana Gold Philippines. So ito po ay isang Australian gold and copper mining company kung saan 25 years nang nagmimina doon sa Didipio, Nueva Vizcaya. So habang ina-apply nila yung kanilang permit doon sa community ay patuloy yung kanilang operasyon.
hindi nga lang 100% operation, no? Pero dahil pumilit sila, ay tinututulan ito ng indigenous community, particularly ng Bileg Dagiti Babayi, na pinangunahan ng mga kababaihang tuwali. Dahil gusto nilang pumasok doon sa community, merong isang violent dispersal na nangyari noong 2021. Almost 100 police officers ang pumunta kasama ang mga oil tankers ng Oceana Gold Philippines at violently dispersed po yung ating mga kasamang nagbabarikada peacefully doon sa komunidad. Ngayon, after nung dispersal ay kinasuhan pa itong ating mga kasamang indigenous peoples at sinasabing sila ay nag-violate ng quarantine protocols. At hindi po naging madali yung proseso noong nangyaring iyon, no, na kinasuhan sila. Almost 2 years silang lumaban at slap suit po yung kanilang mga kinaharap doon sa komunidad. At eventually, na-renew na po ang permit ng Oceana Gold, 100% operation na sila ngayon. Ang komunidad ng Duwali sa Diripio, Nueva Vizcaya sa ngayon po ay takot dahil sila ay nakaka-experience ng totoong harassment talaga, surveillance at red tagging doon sa community. Medyo medyo disappointed yung mga katutubo, pero at the same time tuloy pa rin yung laban, no? So sa ngayon, medyo hindi malakas ang kanilang pakiramdam doon sa nangyayari, pero continuously pa rin yung kanilang pakikipaglaban. Isang concrete example din po ay doon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So yung ating mga non-Moro IP, patuloy na nakikipag-lobby at nakikipaglaban kasi hindi pa rin po nadadalianate yung kanilang mga CADTs at CALTs dahil nag-issue ang Bangsamoro Transition Autonomy ng isang resolution for a cease and desist order doon sa pag-delineate ng kanilang mga lupa na technically dapat ay nai-award na, no? Kasi ito ay napanalunan na sa NCIP. So ngayon yung mga lupang iyon hindi na-award and yun ay mga lupa kung saan ripe siya for new mining explorations. So sa kasalukuyan po maraming mga new mining explorations. Merong mga I think 300 plus new mining applications na gustong pumasok doon sa Barm area at ang kahihinatnan po niyan eventually ay more harassment and intimidation, red tagging doon sa ating mga indigenous community leaders na patuloy na ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa lupa. Currently, meron pong 87 recorded killings sa non-Moro indigenous people simula po nung magkaroon ng tinatawag natin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yun po muna siguro from my end. Yun po yung, kumbaga in a nutshell, yun po yung itsura ng corporate agenda ng ating pamahalaan. Okay, thank you. Again, may dadagdag ka dapat kanina? Oo, pero hindi siguro para magtuloy-tuloy lang yung kwento. Kung Sige. maladagdagan to ni Joseph, yung tungkol naman sa agrarian reform Yeah. na panawagan panahon pa ng Marcos, di ba? After ng Marcos, supposedly ay nasa konstitusyon natin na yun ay prioridad, di ba? Walang Pero katapusang issue ng land rights. meron tayo ngayon na pinagsama-samahan din namin na tinutulungan at kinakampanya yung usapin po ng Sana Mabasu. Ano nga yung sabihin Sana Mabasu? Samahan ng nagkakaisang mamamayan sa Sumalo, Bataan. Ito sila mga mga beneficiary or awardee dapat itong land agrarian reform. Pero sa husay at sa resources ng kumpanya na nag-occupy ng kanilang land ay nagagawa ng paraan na magmumukha sila. Sila pa nagmumukhang illegal. No? Ganyan. So, yung nagbubuo pa nga ng mga counter community na organization na tatapatan nito para i-claim na sila ay mga legitimate at illegitimate itong ating mga kapatid sa Sana Mabasu. At the same time, niraratrat ng sangkaterbang kaso mula sa usapin ng individual na kaso sa kanilang may libel, mayroong syndicated estafa na mabawas sa syndicated estafa, tinutukoy pala doon ay yung kanilang monthly dues ng kanilang organisasyon.
Tapos, tatamaan ang mga leader. Halatang-halata na ang talagang target ay yung mga leader. At karamihan pa, mga kababaihan. So, itong mga to ay nagkaroon ng sabina at sa kawaran to pa rin. Nakulong yung ano. Actually, sinadya na rin na magpakulong para mas magkaroon pa ng diin yung kanilang kaso. Pero isa lamang yan sa napakadaming laban ng mga land rights, di ba? Na pag tinignan mo, nagagano, no? Nagsasalimbayan yung CPR at saka ESCR. So, Yeah. yung mga paano hinaharas ang ating mga land rights activists. Sige, si Jay. Tutuhan ko siguro ito sa usapin nung yung corporate driven ang mga developments. Dalawang bagay po. Somewhere around October last year, sinimulan yung MOU ng government at saka ng South Korea doon sa pagtingin paano pwedeng possible ba yung pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant. So, una, ano kagad ang significance ito? Alam natin that this is one of the legacy ng tatay. Medyo na-derail yun, given yung mga circumstances at the time, pero isa yun sa binubuhay ngayon, thinking that it can actually uplift din yung image. Lahat ng ito with the image of the Marcos family. So, pangalawa, bukod doon sa mismong effort sa BNPP, sinusubukan din yung iba pang route para sa pag-build ng mga nuclear power plants dito sa Pilipinas. I think ang isang tina-target ay somewhere in Palawan. Pero nagsisimula na to. Ang viral ko nga yata, mukhang interested to invest dito sa ganitong plan. Ang isa pa, Bataan pa rin tayo pumunta, yung pagdadagdag ng mga additional coal plants. So there's an existing 1,400, 600, 240, and another 600, kung di ako nagkakamali, na mga megawatts. Yung 600 na isa doon ay dadagdagan ng additional na 300. So tatlo kagad dito, San Miguel Corporation ang may-ari, yung pinakamalaki. Tapos sila so anong usapin kagad dyan? Bukod syempre doon sa impact niya sa environment, yung impact niya sa tao in terms of health, kasi coal plant, di ba? Pero yung displacement doon sa mga communities na kung saan ilulugar yung mga coal plant nila. Ang isa pa gusto kong focusan din po, usapin na right now, kaya natin kagad sabihin, at idudugtong ko doon sa sinasabi ni Joseph kanina, yung sana ang isa sa outcome talaga mag-shift yung pagtingin ng international community. Gusto natin i-impress na nung pumasok ang Marcos administration, ang tinutukan niya RESCR. Kaya yung pangangako ng 20 pesos na bigas, yung pag-aano ng kadiwa, yung lahat ng mga policies and programs ng tatay niya na hindi lang familiar ang bagong generation. Kaya parang bagong-bago. Pero lahat kasi yun ay ESDR. Lahat yun ay mga bagay na malapit sa kalam ng sikmula. Kaya dapat kapag itong review na ito ay isa din sanang realization na habang yun ang pinopokusan ng gobyerno, dun siya palpak. Yun ang malaking inirereklamo at ikinakalam ng bawat isang mga Pilipino. Anyway, so ang isa pang topic na gusto ko pokusan yung usapin ng public housing sa Pilipinas. We now have the 4PH, yung housing program ng government na technically ay tutugon dapat doon sa 4.5 or 4.6 million homeless. Ang 3 million doon sa 4.5 or 4.6 na yun ay nasa NCR agad, including 250 na mga kabataan na either homeless or talagang nasa ganong category. Hindi man homeless na homeless, like literal na walang matitiran, pero walang sariling kayang bubong na sabihin kanila. So with the 4PH program, kagad ano ang mga conflicts of interest? Ang secretary ng Department of Housing and Social, DSUD, Department of Housing, Settlement, Urban Development, o yung DSUD na dapat ay nakaano doon sa departamento para sa housing, ay siyang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking land broker, developer. So, kagad yun. So with the 4PH program, na gusto sana ang target ay yung mga mahihirap nating kababayan, kagad ang problema nila, hindi nila kaya bayaran yun, definitely. At yung requirements for them to actually acquire a unit will not let them acquire. Hindi talaga nila, kasi kagad ang doon, empleyo Kailangan mo patunayan na empleyo. Paano yun? Kung ang trabaho mo nga lang naman ay
supposed to be ang programa mo ay para sa mga nagbebenta ay nagkakalakal, ano to, yung mga taong either homeless o yung mga umaasa sa para-paraan. So kagad yung requirements na kailangan nila i-fulfill, hindi nila yung kaya ibigay. Yung pagsusustain, marami sa kanila ang nagsimula, pero after like a few months or a year, hindi na rin talaga kaya. Babalik na ulit sila. Tapos may mga tinatawag sila na pilot programs, projects, pero yun ang pinakaunang nadederail. Yun ang pinakaunang nag-fail. Kaya ang lahat ng ito, basically, kahit yung 4PH pa, ang sasama nilang developer, yung mga talagang for profit. Ibig sabihin, nagtatayo ng bahay para kumita. Nagtatayo ng subdivision, hello Villar, para di ba? Para lang sa kita nila at sa paano sila magkakamkam ng salaping laksa-laksa. So hindi talaga ito para sa mga mahirap as they say. Yeah. Yeah. So, feeling na iiwan sa kangkungan yung dapat na makikinabang sa program. Tapos But that's a good point. Go ahead, Egay. Andito sa outcome, kanina kasi di ba parang naktawan yung outcome na naisip ko sana. And I think mag-agree mga kasama. At kung outcome nga ba ito? Yung isa sa mga sana ay idulot nito ay yung pagra-ratify ng gobyerno ng ating optional protocol to the ESCR. Kasi malaking problema talaga natin yung justiciability ng mga violations sa ESCR. So, parang to make the story short, ika nga, itong optional protocol ay isang pamamaraan na magkakaroon ng mechanism para makapag-complain, no? Makapagreklamo at makapag-report yung mga mamamayan natin para tungkol sa usapin nitong mga violations through reporting naman dito sa UN body. Pangalawa, yung hindi ko alam kung nireflect ng iDefend, yung panawagan na matagal na for a treaty body. Ano tawag kasi? Oo. Kasi sa international level mismo din, hindi naman talaga din napapanagot ang corporate, di ba? Yeah. So, dito sa atin, may mga push talaga, lalo mga environmental groups, saka nakapokus sa ESCR, magkaroon ng isang treaty body na binding, no? Binding and para magkaroon din ng platform para maparusahan. Yun yung dalawa siguro. Yeah. Hindi namin alam sa experience natin sa pagkilos, lalo sa usually nagiging outcome yung mga ganyang mga push. Actually, remember Joseph, nung nag-usap tayo huli tungkol sa EU naman, nabanggit mo yan eh. Yung usapin ng, kasi nga ngayon, kumbaga, ang framework ng business and human rights and all of that is, ang tawag dito, hindi siya compulsory, di ba? Parang ganun yung so dapat magkaroon ng pagbabago tungkol doon. No? Kailangan i-compel yung government tsaka yung business community to abide by its human rights obligation. Can you talk to us a little bit more about that in relation to this? Kasi nga, doon sa mga isa sa mga agenda ninyo, nabanggit mo doon na ito nga yung pagkukulang ng gobyerno tungkol sa kanilang mga ESCR obligations. And I was wondering kung apart from the existing mechanisms, apart from the existing covenants na pinirmahan ng gobyerno, yung mga proposal na idadagdag, yung mga tawag dito, mga guiding principles na yun ay mas dapat bang paigtingin, palakasin? Can you walk us through a little bit about that, Joseph? O dun sa report ng Philippine government, may section doon on business and human rights eh. Pero ang nakakatuwa, hindi nakakatuwa, hindi nakakatuwa, pero ang ni-report niya doon, actually ay civil society effort. Dapat kasi magkaroon ka ng National Action Plan on Business and Human Rights. So yun yung parang reflection ng iyong obligasyon, no? Wala pa tayong National Action Plan eh. Ang inabot lang niyan actually ay civil society initiative to put together some sort of a civil society plan. No? Pero hindi rin niya binanggit, at ito nandun sa shadow report ng iDefend ito, na noong 2014 sa UN Human Rights Council, nag-pass ng resolution at signatory ang Philippines dito. Isa tayo sa 6 na Asian states. No? 20 ang yes dito eh. Dun sa Resolution 26/9 na nagmamandato sa creation ng isang working group para bumuo
yung binabanggit ni Egay, no, ng isang legally binding instrument to regulate yung operations ng transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. So hindi na banggit ng gobyerno yun sa report niya. Pumirma tayo noong 2014 at until nung pumasok si Duterte medyo umatras pero nung late years nung Noynoy Aquino administration, very actively nag-engage tayo dun sa process. No, pero ang laging dahilan ng permanent mission dito under Duterte ay naghihintay kami ng mandate from the capital. So, isa yon sa pwedeng gawin na palakasin yung engagement towards a legally binding instrument. No? Gusto ko lang idagdag ko lang yung binanggit ni Jay kanina at mga kasama. Very clear kasi yung problema ng corporate capture ng policies natin. Under BBM, meron siyang tinayong Private Sector Advisory Council. So yung economic policies natin would be major recommendations on how we put together the economic policies ay manggagaling sa mga CEOs ng pinakamalalaking korporasyon. Itong Private Sector Advisory Council na to ay headed by Aboitiz. Oh, wow. No? At sipat-sin nila yan. No? So kung yung binabanggit ni Jay na problema ng conflict doon, yung sa usapin ata ng agriculture and land, Century Properties ang lead, no? O yung sa health ay Ayala Health Corporation. So malaking problema yun kung ang nagtatakda o nagre-recommend ng economic policies mo ay walang framework ng ESCR, di ba? Hindi naman kasi state education kundi negosyo, business ang mananaig. So hindi ka taka-taka na ganyan yung direksyon. So maliban sa mining, na si Romualdez, ang laki ng mining interest niya. Yung nangyayari sa nabanggit mo kanina sa Manila Bay, sa Fisher Folk, no, yung Supreme Court decision. Bunga ito ng isang petition ng isang corporate fishing company na nag-petition o nag-raise ng kaso sa lower court para questionin yung constitutionality nung preferential right na embedded sa constitution natin to doon sa social justice provisions ng Constitution na dapat bigyan ng preferential access ang maliliit na mangingisda sa 15-kilometer municipal waters. Dahil dun sa kaso na yun ng isang nahinain ng isang korporasyon, ngayon nabaliktad yun. At dito, ang sisingilin mo dito ay yung BIFAD, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasi hindi niya pinagtanggol Hindi na pinagtanggol yung kanyang obligasyon, yung obligasyon ng Estado na depensahan yung social justice principle na yon. Pero ikat kita dyan, Joseph, saglit. Tungkol lang dyan sa issue na yan. How likely is it to happen kung umaksyon ang BIFAR dyan samantalang yung DA natin isa ring malaking mangingisda? Yun lang. Corporate capture, hindi lang parang literal na nandun sa pwesto, di ba? Yung si DA Secretary kasi ay so very unlikely. Oo, sa siya Frabel, yung isang malaking corporate fishing di ba? So malaki, tama yon, malaki yung problema. Pero particular sa kaso na to, isang panawagan ay ma-reverse May mga nakahain na ng mga petisyon ng iba't ibang mga fisherfolk organizations at support groups dyan para i-reverse itong Supreme Court. Kasi ang laki ng implikasyon, Kaloy, dun sa yung preferential right na ito. Pag inalis mo yan, milyong-milyong mga small fisher folk. Nasa kasalukuyan, talo na sila Talo na sila sa yung livelihoods nila nakadepende dun sa access na yan. Parang mabubura talaga sila. At baka yun ang agenda, kaya pinabayaan. Kasi kung masusunod ang mga korporasyon dyan, ang lente nila kasi economic efficiency So parang ang gusto nila, sa lahat ng resources, hindi lang yung pangisdaan, kundi pati yung mga ancestral lands. Kung economic efficiency ang lente mo dyan, at hindi social justice, di ba? Yun ang direksyon ng Paano nyo i-situate itong papel ng mga multilateral, multi-donor agencies? I think itong mga donors na to, they adhere to the same neoliberal corporate driven development paradigm
na in essence, even the UN, unfortunately, I think, no, in a lot of ways, I captured then, no? Mhm. And this dun sa engagement, whether we're talking about the climate conferences or WTO or iba pang mga, kahit yung sa business and human rights sa LBI negotiation, ang laki ng presence ng corporations, big corporations. And na mainstream na yun eh. Yung agenda of multi-stakeholder approach essentially is corporate-driven approach sa tingin namin. Kasi if you open the table for corporations and farmers, for example, on the question of food, hindi balance naman ang power relations doon, di ba? So Mhm. usually, it's the corporate agenda that wins out when we Yeah. talk of policy. So I think, back to your question, I think it's mainstream siya eh. So even donor agencies adhere to that framework that what is good for corporations will be good, no? And in fact, yung marami sa mga loans private public partnerships, di Yeah. ba? Yeah. Yung mga ganung ano sila, yung mga model na tinutulak din. As we wind down this discussion, Joseph and others, before we go into, I'd like to ask you, yung mga tingin nyo ay magiging impact ng mga ganitong tuloy-tuloy na pag-violate ng economic and social rights on civil society and human rights defenders and the public in general in terms of, pushing back against this. But before we go into that, baka kasi may nakalimutan tayo or nakaligtaan kayong banggitin tungkol sa agenda nyo dyan sa Geneva for this review? Or covered na? Namin kanina, na-discuss na natin kanina yung failure ng state, no? Mhm. Sa kanya at yung corporate agenda ng mahaba na yung discussion natin. Ang isa pang i-raise namin dito collectively ay yung failure of the state din to address itong mga reprisals yung binabanggit natin kanina. Yeah. I think complicity niya, or in fact, to a large extent, siya rin mismo ang nagpe-perpetrate nung ganitong mga atake, no, sa land rights, indigenous rights, human rights, environmental rights defenders. So I think, kasi obligasyon niya na mag-create ng conducive environment para ma-fulfill yung rights eh. So yung failure niya to act on these reprisals ay constitute to our minds a failure on the part of the government eh. Yeah. Okay. Yeah, Egay? Yung isa sa mga main na panawagan yung abolition itong NTFL-CAC. Yeah. Of course. Kasi natamaan ng kanilang red tagging mga workers, Yeah. mga communities, IP leaders. Yan ang mga talamak talaga na nagre-red tag. Tsaka syempre additionally yung mga itong ang dumadaming issue ng terrorist financing na medyo questionable. It's just a matter of time na dadami yung mga tatamaan nito, no? Neka, you were gonna say something? Dagdag ko lang po dun sa discussion kanina on corporate agenda. So, itong ginagawa po ng iDefend at saka ng PARA ay bahagi siya ng, hindi lang siya one time na nandito kami at para ito yung mga issues na bit-bit namin. No? It's part of a broader campaign ng mga organizations, specifically PARA and iDefend at yung iba pa na talagang yung binabanggit na shifting of narratives. Pero yung pagpapasulpot din ng mga alternative narratives na talagang yung experiences ng mga komunidad tsaka ng mga affected marginalized sectors. So currently po, meron tayong bagong released report ang Philippine Statistics Authority, dagdag ko dun sa land issue kanina na lowest of lows since 2005 yung ating employment rate sa Pilipinas. At isa po sa sektor na apektado ay yung agriculture. Sa suma po ng LILAC, ito po ay dahil doon sa pag-agaw ng mga lupa, yung pag-convert ng mga land into subdivisions na sabi nga ni J. Hello Villar. So wala na pong mapagtaniman ng land sector, especially yung mga indigenous communities, indigenous women, at yung ating pangisdaan din po ay ginagawa ng mga reclamation sites. So ito
mga dapat na ipronta natin doon sa report. Pero sa atin ding mga manonood na viewers sa Pilipinas ay malapit na po ang eleksyon at dalawa po yung eleksyon na paparating. Ito po yung midterm elections na medyo disappointing po yung mga surveys natin ngayon. At meron din pong BARM elections. First time po ito na mangyayari. At ngayon pa lang po ay matindi na po yung killings doon sa BARM area. So sana po ito ay nasa radar nating lahat. Yun po. Ay, Okay. last na lang din po. Bukod dun sa mga nabanggit, isa rin sa gusto namin kasing matutukan yung pag-highlight ng link sa civil and political rights tsaka sa ESCR. Kasi ngayon parang, kunyari kahit sa UN, kahit sa Pilipinas, pag pinakinggan ang karapatang pantao, usually na-associate lang siya sa politics, sa mga aktivista, yung mga pagrarally, ganyan. Pero hindi na-recognize pa masyado na yung karapatan sa trabaho, sa edukasyon, access sa quality na health services, hindi siya nakikita as parang karapatang pantao rin na kailangan ilaban. So ngayon, pag may mga community consultations kami na tinatanong namin kung ano ba tingin nila sa karapatang pantao, tapos ang madalas na sagot nila ay ayaw nila dun ma-involve masyado kasi hindi naman sila Yeah. apektado. Pero kapag nagtanong na tungkol sa edukasyon, sa trabaho, doon nila sasabihin na ito yung mga gusto nilang ilaban. Pero hindi nga siya masyado natutukan kasi hindi siya nare-recognize na. Ito karapatang pantao siya. Dapat ito yung sinisingal natin sa gobyerno, hindi siya yung basta aswerte ako, maayos trabaho ko. Yeah. Yung No. tawag sa karapatan. O nga kasi nga I think also there's a misconception or baka lang talaga hindi masyadong na-popularize yung idea na in fact kung susuriin mo yung mga civil and political rights violation, nag-ugat lahat yan sa economic and social rights violation. I mean, obviously not lahat, pero ang dami-dami, right? In fact, yung reaction ng state to the response violation ng economic and social rights are usually civil and political ang nagiging kahihinat na, no? Jay, anything to add to that, to all of this, as we wrap this up? In relation to sa audience, yung parang, I think it's really time na i-popularize natin yung narrative ng, when we talk about the CPR violations in particular, like reprisal, yung oppression, repression, lahat ng ito ay responses from the government mula sa duty bearer na ayaw gawin yung kanyang responsibilidad sa pagtitiyak ng economic, social, and cultural rights ng mamamayan. Pero pagka ginanong ko na siya agad, tinignan natin, again, nabanggitin ko, ang Marcos, pagpasok, the Marcos Jr., pagpasok niya, ang dala-dala niya, ESCR. Yun ang Yeah. dala niya. Like, yung pangako nga ng 20 pesos, kadiwa, lahat yan na kinopya niya sa tatay niya. Pero dahil doon nga siya nag-fail, kaya ang pinang ginagamit niyang leverage para magmukhang maganda ay usapin ng CPR naman bigla. Mhm. Di ba? Palaya na kay De Lima, tahimik na pagtrabaho ng war on drugs kasi hindi naman nawala, tumahimik Mhm. lang. Yung kanyang pagsasabi kunyari ng ano to sa on the surface level, bigla sabihin niya okay naman yung ISC, CC, di naman tayo ano, pero walang policy talaga. So lahat ng papaanong nalalaro ng government yung connection between the ESCR and the CPR ng lipunan ay nagagamit niya para sa kanyang interes at para sa kanyang pagmapogi. Ang gusto ko po idagdag next year, i-overtake ng Philippines yung Myanmar as chair for the ASEAN. This is another for the Philippines na magpapogi. This is another platform para sabihin nilang, okay, eto na, namamayagpag na ulit. Siyempre, ang pinakamalaki dito, ang laki ng drive ng buong pamilya to clear the name. So, doon lagi nakatungtong yung pagka-clear na kanilang pangalan at pagbawit doon sa mga nakuha sa kanila. So, lahat ng ito yung efforts na yan. Again, it is definitely political, but it impacts the everyday lives of the people. Yeah. So, again, anything to add? Pero syempre, bilang bahagi ng situationer, no, parang gano'n. Alam naman na ang marami to. Ang gobyerno ng Pilipinas, si BBM, ay nakapaloob pa rin sa isang global pressure. Kasama dyan, syempre, yung binabanggit natin sa anti-terrorism campaign, Yeah. di ba?
Kaya matindi, hindi naman sa ano ko no, yung tatanggalin ko ang pag-asa natin. Pero patunayan natin yung mga violations, baka talagang mabaligtad ang sitwasyon. Itong anti-terror act, di ba? Hindi na natin ito madeklarang unconstitutional, at actually hindi rin naman nila ito blatantly ginagamit. Kaya nga kung yung isapin naman ng yung binabanggit mo na rin Kaloy na epekto nitong financial terror financing. Isa rin itong global pressure para sa ating pamahalaan na gamitin para magkaroon ng magandang record, di ba? Maalis doon sa tinatawag. So ito ay mga halimbawa lamang na gumagalaw at umiiral din ng Pilipinas o ang Philippine government dun sa napakalawak na pressure ng global, kasama dyan ang corporate pressure o imperialismo ika nga, di ba? Pero andyan din ang mga platforms na maaari naman natin ma-maximize globally din. So yung solidarity ng mga mamamayan, hindi lang naman yan hindi lang naman yan dito sa UN meron tayong nahihita sa UN, meron din tayong mahihita pa sa iba pang mga platforms. Nandiyan yung mga alliances na laban sa inequality and etc. Anyways, nabanggit ko lang kasamang Kaloy kasi yan din ay ang dahilan kung bakit mahusay din naman sa naratibo itong gobyerno ni BBM Hindi niya yan sinasalag, pero yan ay tinutupad niya. Yung nagko-comply siya sa demand ng ganyang mga pressure. So dapat hindi pa natin ang pressure din natin sa international. Parang sandwich pa rin mag-a-apply. Yung ipiti natin siya na sandwich, di ba? At yung mamamayan dapat ang nandun. Actually, parang ironic nga kasi kakausapin mo sila sa local. Kasi pag nandito ka sa UN, ang sasabihin nila, mag-usap na lang tayo sa Pilipinas. Pero pag tayo doon, hindi tayo pinapakinggan. Parang kailangan talaga ng international pressure para magkaroon ng action, concrete actions yung ating gobyerno. Actually, Neka, mabait pa sila niyan kasi dati naalala ko, sasabihin nila sa Pilipinas kayo, pero pag nasa Geneva ka, wala, mumurahin ka, sisiraan ka. Ito yung naging konteksto ng usapin dati ng UNJP. Pero anyway, Joseph, bilang panghuling mga punto. Yeah, I think isang question to ng accountability, Kaloy, dun sa pinirma ng gobyerno na obligasyon niya ng Estado o ESCR. At itong sabi nga ng mga kasama kanina, bagamat mahalaga tong moment na to dun sa para subukang i-shift yung narrative at makapag-present ng mas konkretong realidad na nangyayari sa baba. Continuing campaign din ito sa Pilipinas para ma-realize itong mga obligasyon na to ng Estado. At diyan, syempre ang malaking bahagi ng mga kampanya na yan ay mga komunidad mismo ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, mga katutubo, mga kababaihan, mga rural sectors na igiit yung kanilang karapatan. Kasi hindi po naman, bagamat enshrine siya sa konstitusyon, enshrine siya sa maraming mga batas, hindi ka pwedeng umasa lang na gagampanan ng gobyerno ni. Kailangan may constant pressure, sabi nga ni Egay. May constant pressure para pilitin mo ang Estado na o ipamukha mo sa Estado yung kanyang obligasyon, no? At i-fulfill niya itong mga obligasyon na to sa ESCR. So patuloy yun. In fact, pagbalik, yun yung mas matinding pagbalik, siguro pwede ka naming update, Kaloy, kung anong kahinatnan nitong 2 araw na to na susunod na mga araw, kung maganda yung reserve. Nandito rin pala ang Commission on Human Rights. Okay. I think mahalaga din yung kanilang papel, no? Na bilang isang independent body para katulong ng civil society siguro ay mag-paint ng mas realistic na picture nga sa totoong nangyari na sitwasyon sa bansa. Nakakatuwa na medyo malapit sa report ng CSO, yung report din ng CHR. Nagko-complement. At may push pa para din doon sa PIRAP, yung tinatawag na NRAP dapat. Yung Philippine Human Rights Plan. So, lahat yan ay magkaka-relate nga ika. At nila, nag-overlap ang Human Rights Council sessions or meeting. Kaya, dala-dala din namin mga CPR para din makadagdag sa pressure. I think this has been a great exercise, guys, at salamat ng marami for
na magpaliwanag tungkol dito. Kasama po natin ngayong gabi si Egay Kabalitan ng Para, kasama niya si Sam David ng Para din, at of course si Neca Reyes, si JD Jesus ng iDefend, at si Joseph Purugana ng iDefend din, at saka Focus on the Global South. Guys, maraming salamat.